Mga ka-DIY, so nandito napuday ko noon, balik na po ko. So musta na po kayo mga ka-DIY, karo pa jud ko nakabalik, no? So tagal na po tayo hindi naka-upload ng video. So mahaba po kasi yung pinagdaanan kaya hindi tayo nakapag-upload. So ngayon mga ka-DIY, so nanampod akong bagong ginawa. So ito na po yung solar station ko. Yan. So nakikita nyo, ito parang UPS. UPS po siya. Pero yung laman niya, kinuha ko, sira na po kasi itong UPS to. At kinuha ko yung mga laman niya at pinalitan ko ng bagong inverter. Ito po yung yan. So tignan natin yung loob niya para makita nyo naman at may idea kayo. Pero para itong video na to para to sa mga baguhan na hindi kayang gumastos ng malaki at gusto lang ng mura-mura. Pero ang pwede lang magumana nito ay yung babang wattage lamang, tulad ng mga ilaw, charger, mag-charge ng cellphone, yan ganyan. Yung hindi na pwede yung mga electric pan. Yung DC motor pwede, pero yung mga electric pan na AC hindi na, kasi bababang wattage lang ito, parang 40 watts lang yung watts niya inverter. So nagawa ko ng video para sa mga baguhan na hindi kaya gumastos ng malaki. Katulad ko, hindi ko kasi mga ibang DIY po kasi malakihan yung mga DIY nila, kaya hindi tayo makagawa kasi wala tayong pera, hindi tayo makagasto. So ayan, gumawa ako ng ganito, yung small generator lamang na pwede mag load ng ilaw, katulad ng wifi, mag-charge ng cellphone, ng ganyan. So ayan. So patarin muna natin bago tayo mag-proceed sa loob niya. So, tignan natin yung laman niya. Ginamit ko na kasi ito sa sa wifi modem ko. Yan. Ang laman niya, so tignan mo natin. So ito na po yung mga ka-DIY, no? So bago tayo mag-proceed, try muna natin. So ayan, 12.1 na lang yung natira niya kasi ginamit ko yun kagabi sa aming router. So may tira siya na 12.1. yan. Ang full charge ito ay sa 12.6. Sagad na po yan 12.7. So namila na po yung battery niya. Itong pula at green, hindi na po yan umilaw. Tapos ito naman sa kabila, pwede mag-charge ng solar dito, yung input tsaka output. Ito output, pwede rin mag-charge ng cellphone dito. Yan, ito yung switch nya, umilaw. Tayin ko, wala. So buksan na muna natin para makita yung loob. So ito na po yung loob niya. So magulo pa siya, no? Kasi hindi pa yan tapos na ayusin ko yung wire. So ayan, ito po yung BMS niya. Tsaka ito yung pan para dito. Tsaka ito yung board para dito sa ating USB. Yan. At ito po yung output at input. Ito po yung switch na dito sa output nya. So try natin.
Yan, di ba umilaw? Umilaw din dito. Dahil kapag uminit itong ating itong inverter, tsaka din siya umikot. Ito. Yan. So ito pala yung inverter ko nga sinabi ko sa inyo nga 40 watts lang. Di ba? Hindi na kayo malulugi dito mga kadayway kasi matagal ko na itong ginamit. Almost 1 year na po ito. So hindi pa rin siya nasira. Maliit lang yung load ko dito. Depende rin yun sa inyo. Kung may budget kayo, yung malalaking inverter na gagamitin nyo. Pero sa akin, mga hindi pa kaya ang budget. So ito lang muna. So 40 watts lang po ito. Maximum niya is 40 watts na. So wag ka na lalagpas na 40 watts dahil luminit na to yung transistor niya. Ito, baka masira pa. So lagyan ko ng thermostat para sa ganun madetect ng itong board na to na uminit na siya, tsaka din siya umikot ito. Yan, lakas naman yung ikot niya. So ito yung 3S BMS ko nga 40 ampere. Yan, 40 ampere. So ang battery natin 9 mAh. So 3S 5P. Ang isa bawat cell niya is 1.8 mAh. Galing lang po ito sa mga strap na mga laptop, mga lumang laptop lang ito to. Saka gamit kong pang capacities, ito lang yung board. Na ganito gamit kong pag mag-capacities ako. Maganda naman siya gamitin to mga kadayway. So, ito may extra pa ako na inverter. In case na masira ito, may papalit ako, di ba? So ayan. So try natin. Try natin ito guys. Ikikita ko sa inyo kung umandar itong suspan at madetect niya yung init nandito sa ating thermostat. So ayan guys, try natin dito sa ating iron na 30 watts. Yan. Try natin dito. Yan. 12.1. So, tawa natin saksak guys. Na-down sa ng 11.4. So, yan guys. Yan. Namikot na po siya. Dahil luminit na yung transistor. Tumaas po siya. Uminit na yung iron natin guys. Masyadong mainit na yung mainit na yung transistor.
Tingnan natin ang voltage. Uy, bumagsak na siya guys. 11.2. Ah. Try natin guys kung tuno yung lead. So, hindi pa. Edit talaga sa guys, paso. So yan guys. So salamat sa ito po lang yung sana na-enjoy kayo guys sa atong mga video. Salamat at subscribe.